Grabe yung naglalabanan, sir. Ayaw talaga magpatalo ng Team Electros. Wow! Beautiful attack from Sinigang. Teka lang, sir. 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 Dito tayo. PHT Esport versus Team Electros. Okay, para sa nagtatanong, ito yung may prize pool na charan. Paldo! 4,665 USD lang naman. So, pag kinonvert mo siya sa peso, nasa 270,000 mahigit. Yung magcha-champion dito ay 2,666 USD. So, pag kinonvert mo sa peso, around 150,000 mahigit. Good luck sa PHT Esport versus Team Electros. Nasa lower bracket sila ngayon, guys. Delikado. Kung sino matalo dito ay laglag na. PHT Esport versus Team Electros. Kung mananalo ang PHT Esport dito, ang makakalaban nila ay mananalo sa Death God Gaming and Samurais. Tingin ko medyo magaan yung next round nyo if ever manalo kayo dito sa Team Electros. Introduce natin. Ang players ng PHT Esport dito ay si Captain Cold, si Tep Gaming, si Strong, si Limiel at si Sinigang. Wala na naman si C5. Okay, sa Team Electros dito ay si Isma, MMG Isma, si Eltano, si Almolin, si Van, saka si Diego Areco. Puro mga top players din. Bigay na nila lahat ng puwersa nila. Babanat na to. In 3, 2, 1. 1. Si Sinigang ang first attacker dito. Okay, si Sinigang. At meron siyang yung kanyang paboritong RC Walk and Root Rider Valkyrie Smash. O si Stephen. Tep, ang first attacker dito. Si Sinigang. Sa may right side siya dito mag-start ng kanyang RC Walk. So kagabi, di ba? Nakasecure ng 3-star attack si Sinigang. So tignan natin kung nasa momentum pa siya ngayong gabi. Bypass niya na dito yung multi-IT para makuha yung Ricochet Cannon. Para di makapwesto yung RC papunta sa may X-Bow. Nice, beautiful. Start para kay Sinigang. Boy pa yung Spirit Fox niya dito at meron pa siyang 4 na Invis. And then si RC dito ay naka-haste Vial. Extra Invis spell. Gusto niyang kunin dito yung... Gusto mo bang kunin yung Revenge Tower? Hindi niya kukunin yung Revenge Tower. Wala na siyang Invis spell. Gusto niya lang talagang i-clear yung mga couple of defenses dito sa may bandang right side. Okay, good start para kay Sinigang. Nag-drop na agad siya dito ng Ice Golem, Root Rider, and Healers. Warden Apprentice. Okay, good luck. Si King ay naka-snake bracelet. Oy, himala! Congratulations, paring Sinigang. Max out na yung kanyang snake bracelet. Kagabi, level 20. Ngayon, na-max na niya. Congrats. And then si Queen ay naka-magic mirror action figure. Nice. Nice. Max level na yung mga equipments ni paring Stephen. Very good. Okay, gumamit agad siya dito ng overgrowth. Gumamit agad siya ng overgrowth spell sa may Revenge Tower and Fire Spitter. So nandito siya sa may Town Hall part. Pababa yung kanyang mga Root Riders dito. Tornado Trap activated. Yung Queen niya dito medyo low na. Binabanatan ng X-Bow pero nakasurvive. Nice. Meron pa siya ditong free spell and totem spell na pwedeng gamitin pang support. Questionable lang tong banda ng... Sino kukuha ng Revenge Tower? Okay, nagpop siya dito ng Eternal Tomb. Abot naman to ng throwers. May isang piraso, 2 pirasong throwers ang kukuha and then totem spell pang distract sa Revenge Tower. Nice! Beautiful takedown sa Revenge Tower dahil dun sa 2 throwers dito ni Steve. Himala! May dala na siyang throwers ngayon. Mukhang galing sa troop launcher yung throwers niya dito. Napaka-importante na naging role ng mga throwers sa loob ng kanyang troop launcher. Nagpop na siya dito ng action figure magic mirror kay Queen. Looking good para kay Stephen. Kay Sinigang. Meron pa siya ditong spiky ball guys ha. At marami pa siyang super barbs na pwedeng gamitin pang distract dito sa may back end defenses. Teka lang. Baka ma-jinx ko sir. Magaling ako sa ganito man-jinx. Hintayin ko lang. Okay, ginamit niya na agad dito yung Spiky Ball. Ricochet Cannon na lang ang pinaka-threat dito sa Super Wizard Tower. Pero mukhang wow! Beautiful attack from Sinigang. Securing a 3-star. Sa base ng Team Electros. Nice one. Grabe. Nice hit. Ang husay ni paring Stephen, ni Sinigang. Galing. Sa wakas, hindi na natin na jinx. Beautiful start para sa PHT Esport. Eto na, mukhang tinotodo na nila ang puwersa nila ngayong gabi. Kasi nga, eto yung pinaka-importanting tournament nila.
Do or die to sa Shifters Cup. Ang may pinakamalaking prize pool as of the moment. Good luck! Beautiful start para sa PHT Esports. So, syempre, gaganahan bigla yung mga kakampi nito. Kasi may pondo na eh. Pero tignan natin ha. Tignan natin si Diego. Ang first attacker dito ng Team Electros. Chucky S. Kitchen says tol pasilip ng bracket pag makakasingit. Sige, mamaya tol. Uy, si King dito ay merong Earthquake Boots and Spiky Ball. Fireball Meteor Golem, yung dala dito ni Diego. Okay, nag-start siya dito ng Queen and Warden Walk. Okay. Ay, eto, parang yung kanina. Queen and Warden Walk and then Ice Black Fireball. Tignan natin. Naka-fireball guys. Dinoble check ko na. Good luck kay Diego. Tignan natin kung makaka-depensa yung base ni Sinigang. Hoy, naglo-load dito yung queen niya. Nag-pop agad. Okay, minanual pop niya dito yung ability ng queen. May action figure. Gusto niya ba i-fireball tong Bomb Hive? Partial CC pool. And then Ice Block. 1, 2, 3, 4. 4 Invis Spell. And then Fireball sa Ricochet Cannon. Wow, what a beautiful value para kay Diego. And then ni-recall niya out niya na agad dito yung Queen and Warden. Grabe, ang sakit nun ah. Ang laki nun nakuwang part sa gitna. At the same time, nakapag-build ng magandang pating para sa kanya mga Root Riders dito. Ang tanong, enough ba yung remaining oras dito ni Diego? Medyo mabagal ang Meteor Golems guys ah. Log launcher yung gamit yung siege machine dito para ma-open up yung walls sa may Town Hall Park. Grabe funnel ang lalim ah. Lalim nga ng funnel. Double funnel ang ginawa niya. Okay. Problem solved. So, ang gagawin niya dito, si King and RC sa may opposite side. Nice. Ang lalim ng funnel nga. Double funnel kasi Queen and Warden Walk saka Fireball. Talagang binutas niya yung pinakagitna ng base dito ni Sinigang. Meron pang Rocket Spear si RC dito and then si King ay merong Earthquake Boots and Spiky Ball. Kaya lang magagamit na ata dito. Hindi na open up yung walls. Napaaga yung activation ng kanyang Earthquake Boots and Spiky Ball doon. Si RC dito nagpop na ng Rocket Spear. Si Queen and Warden buhay pa dito. Mukhang mauubos ata yung healers niya. May mga air traps dito sa may bandang ilalim. Si RC buhay pa. Out of spell support na dito si Diego. Wasak. Makakabawi dito ang Team Electros securing a 3-star sa base ni Sinigang. Hindi makakadepensa ang PHT Esport dito at ginanon-ganon lang. Tabla na agad. Nice hit from Diego using Fireball Meteor Golem. Ang lupit, sir. Pag nag-third placer ka dito, magkaano na yun? Paldo ka na dun. Paldo! Okay, si Captain Cold ang next attacker dito at meron siyang RC Charge, Root Rider, Valkyrie Smash. Good luck para kay Captain Cold. Dito siya mag-start ng kanyang RC Walk sa may bandang 8 o'clock. And then nag-drop siya ng mga couple of rocket balloons doon sa may bandang taas. Para hindi lumabas yung RC niya dito. Kaya lang may Tesla farm. Nako, madi-disaster yung pating! Babalik ba? Okay, nice. Nahilot. Buntikan na. Pupunta pa rin sa may monolith tong RC niya. Nahilot, sir. Kahit may nagpop-up na 2 Tesla doon, dito pa rin sa gusto niyang puntahan. Gumamit siya ng Haste Vial. Meron pa siyang 2 Invis dito at mukhang makiklear niya lahat yung mga defenses na nandito. Ina-expect niya bang maklear hanggang... Uy! Bakit iniwan mo pa, sir? Nagtira pa ng 2 Invis dito si Captain Cold. Hindi niya kinuha yung Ricochet Cannon. Siguro gagamitin na lang niya yung pang-save sa mga heroes niya dito. Sa middle of attack. Sige, good luck. Dito siya mag-e-entry sa may ilalim. Tornado Trap activated. Uy, baited ata tong area na to. And then si King, ni-recall back niya na rin si RC dito. Multiple Headhunters, lumabas sa CC. Headhunters and Ice Golem yung laman. Si King medyo nauuna. Nauuna sa Town Hall part. Meron siyang Eternal Tomb dito kay Warden. Okay, nag-activate na agad siya dito ng Spiky Ball kay King. Nauna masyado si King sa may bandang kanan. Natatraffic kasi dito yung kanyang mga Root Riders. Naku.
Yung Root Rider din, humiwalay. Nagpunta dito sa may Town Hall part. Nako, nag-split yung mga troops niya dito. Nice. Yung Queen. Pupunta sa may Town Hall part yung Queen dito. And then, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Masesecure naman yung Town Hall part. Kaya lang yung back-end defenses dito ni Almolin. Masakit pa. Si Queen, action figure and throwers na lang yung nakikita ko dito. Naubos na lahat ng kanyang Root Riders. Si Warden, buhay pa naman para magbigay ng Rage Aura. Last Envy, ginamit niya na. Masakit yung mga natitirang defenses. May defending king pa dito. Binabanatan ng thrower. Kakapusin si Captain Cold. Nice try lang. Nice try lang. Nice defense para kay Almolin. Nice try lang, NT. Bakit yung mga ability ng heroes nila hindi max level? Kasi po ito ay esports mode. Sa esports mode, hindi mo magagamit yung max level equipments. Kung hindi mo alam yung difference ng esports mode saka ng normal mode, punta ka sa profile ko, boss. Meron ako ng video ng full explanation ng pagkakaiba ng esports mode sa normal mode and sa ibang modifiers ni Clash of Clans. As of the moment, ang esports mode ang pinakamahirap na mode kay Clash of Clans. Etong pinaglalaroan ng mga tournament ng mga players ay pinakamahirap. Nice try lang para kay Captain Cold. Okay, ang next attacker dito ng Team Electros ay si Isma, si MMG Isma, at meron siyang hindi ko alam anong tatawag ko dito. Thrower smash. Warden walk thrower smash pala. Okay. 7 pieces lang yung throwers niya dito. May 2 furnaces, may 2 druids. And assorted yung mga spells niya dito. Pero meron siyang 4 na totem spells. Okay. Excuse. Grabe, 3 rage spell ang baon dito ni Isma. 3 rage spell. Okay ba to? Okay, late niya dinrap dito yung double furnaces. Nice, nakuha niya yung Fire Spitter. And X-Bow, makukuha na rin niya dito. Lalaliman mo pa ba to, boss? Or hindi? Pupull niya na. Hindi, pupull out niya na si Warden dito. Kaya lang, partial CC pull. Multiple Headhunters! Okay, beautiful Invis spell. Kaya lang, okay, totems. Nice. Okay. Nice reaction. Ay! Munti ka na, sir. Okay. Nice. Nakasurvive si Isma doon. Pero nabawasan yung mga healers niya. Tinamaan ng Firmite. And then log launcher yung gamit niyang siege machine dito para magkaroon ng access sa may Town Hall part. And then si King and RC ang magkasama sa may bandang ilalim. Totem spell and skeleton spell pang distract sa monolith part. Okay. Meron pa siya ditong 3 rage spell ha. Okay, first rage spell, ginamit niya na dito. Another totem spell pang distract sa Guardian, defending MP and Revenge Tower. Yung RC niya dito, nagpop na ng Rocket Spear sa may bandang ilalim. Yung Queen niya dito, medyo low na. Grabe, hinohold niya pa rin yung ability ng Queen dito. Hindi niya pa pinapop yung action figure Magic Mirror. Eto na, ginamit niya na dito sa may bandang taas. Meron pa siya ditong 2 rage spell. Ayan, ginamit niya na yung isang rage spell. Okay, 1 rage spell remaining. At meron na lang siya ng spiky ball dito kay King. Teka lang. Hindi ko pa mabasa pero napakarami pang throwers dito. Si Warden nasa front. Nagfi-feeling tank na naman si Warden dito. Hindi, may action figure dito. Si RC buhay pa pero sinabugan ng Gigabomb na tegi na at... Teka lang, hindi ko masabi. May rage spell kasi siya, guys. Ang dami niya pang healers. Ay! Namatay si Tatang! Kaya lang ang dami pang troops dito at may rage spell siya. Ang tanong, enough ba to? Para makuha ang 3 star sa base ni Tep Gaming. Medyo masakit pa yung mga defenses dito. Multi-gear versus thrower. Aray ko! Nakuha pa ng last hit ng thrower yung multi-gear doon. Pero may multi-IT dito. Kaya lang may super yeti siya. 20 seconds remaining. Abot ba yung oras dito ni Isma? Makukuha niya dito yung multi-IT. 13 seconds remaining. May 2 throwers pa na may healers. Guzmav says sumigaw kay kasi idol. Nakita tuloy yung HH Kevin Toothless. Ay! Aray ko! Isang hibla na lang kumapit pa, sir!
Galaxy! Ayun oh, isang hibla na lang yan, sir. Akalain mo yun, kumapit pa yung base ni Tep Gaming. Beautiful defense. Kaya lang 99%. So as of the moment, lamang ang Team Electros dito in terms of percentage. Pero, nasa 3% lang. Nasa 3% lang. Sige, luck. Good luck. Kailangan nila makasecure ng another 3-star dito para ma-maintain at ma-pressure. Hindi ma-maintain, para ma-pressure dito ang Team Electros. Tignan natin. Good luck sa third attacker. Baka si Tep ang third attacker dito. 99.99, no? Grabe yun. 99.99999. Bias 10%. O hindi. Ano yun? Patas yan, boss. Patas yan. Good luck, good luck. Si Tep Gaming na ata ang third attacker dito. Grabe. Dugdug. Dugdug. Ang matatalo ay magbababay na sa Shifters Cup. Okay, good luck kay Tep Gaming. At meron siyang Queen and Warden Walk with Throwers. Smash. Baba natin yung base ni Van. Okay, nag-start siya dito ng Ice Golem. Queen and Warden. Si Queen ay naka-Angry Jelly. Super Wall Breaker para magkaroon ng access sa first compartment. Nice. Baited ba tong area na to? Okay, nag-invest na agad siya dito ng Invi. Kaya lang yung healers hindi hinil yung... Naku, naglulu yung Queen niya dito. Yung healers ni Tep dito, ayaw i-heal yung Queen. Ayan na, narinig tayo. Hinil, kaya lang medyo natatraffic dito yung Queen niya. May Skeleton's Trap. Okay, masakit yung Ricochet Cannon. Another Invi. Makukuha niya pa ba dito yung Ricochet Cannon? Wala na siyang Invi dito, ah. Recall out? Recall, Tep? Okay. Okay. Medyo... Okay. Pinapakabatayin ni Tep, ah. Akala ko mapo-force yung ability doon ng Warden or ng Queen dahil doon sa Guardian, pero hindi. Shocky S. Kitchen enough says yung ano. hinintay yung poison toll. Hinintay yung poison? Okay, gets. Okay, dito na siya sa may Town Hall part. Mag-e-entry with Troop Launcher. Si Warden dito ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure. Si King Snake Bracelet, Spiky Ball. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Uy, Lava Hound. Ang laman dito ng CC ni Van with Furnace. Okay, dinrap niya na agad si King and RC dito sa may bandang taas. Okay. Hindi pa meron siyang Eternal Tomb dito, ah. Kaya lang niraratrat siya ng Speeder, pero ito na, winawasak na ng mga throwers niya dito. Nice. Maganda yung flow ng troops dito and heroes ni Tep. Okay, gumamit siya ng Rage Spell dito sa pinakagitna at nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Nice. Nagpop na rin siya ng Rocket Spear kay RC, kaya lang hindi natapos. Hindi ata natapos yung Rocket Spear ng RC. Nategi na siya doon, pero meron pa siya ditong backup na spells na pwedeng gamitin sa backend. Kaya lang masakit yung backend defenses ni Van dito. May defending MP and King. Pero meron pa siyang King and Queen's ability at napakarami pang throwers ni Tep dito. Okay, ginamit niya na dito yung ability ni Queen kasi natatraffic sa wall. Si King may Spiky Ball pa at meron pa siyang isang totem spell. Teka lang, yung oras, sir. Okay, ginamit niya na dito yung last totem spell. Binasag agad ng defending MP and Ricochet Cannon. Ang tanong, enough ba yung oras dito ni Tep Gaming? 21 seconds remaining. Yung mga throwers niya dito, nandito pa rin sa may loob ng base at nagwo-walling pa rin. 15 seconds remaining. Ginamit niya na dito yung Spiky Ball. Hindi pa inabot, Tep. Nagkamali ata siya. Teka lang, sir. Nagkamali siya ng Spiky Ball. Sayang, nice try lang, Tep. Nagkamali ng Spiky Ball si Tep. Napaaga. Binitawan niya ng 91. Shocky S. Kitchen says but di umabot yung count. 74 na yung percent nung binato yung bola, ah. Ay, ilan bang ang bato ng Spiky Ball pag level 21? Level 21 nga lang pala yung Spiky Ball. Hindi ko alam kung ilang piraso yung bato nun. Kasi pag max level 27, 8 yun eh. 8 or siyam. Shocky S. Kitchen says 7 dapat yun eh. 7? Hindi umabot, sayang.
Nakakainis. 99 de. Grabe yung labanan ng dalawang teams na to. Parehas 99. Okay, si Eltano dito, ang third attacker ng Team Electros. Parehas ayaw magpatalo. Both teams. Talagang binibigay nila yung best nila dito sa laban na to. Dahil isa sa kanila ang pwedeng malaglag after ng labanan na to. Okay. Binaypas niya na dito yung scatter shot at nasa revenge tower na dito yung IT niya. Ay, yung RC niya. Meron pa siyang invis dito. Okay. Masesecure niya dito yung revenge tower. Buhay pa yung Spirit Fox. Grabe. And then actually kuha pa sana yung bomb hive doon. Kung ginamit niya pa yung isang invi. Pero anyways, tignan natin ang plano dito ni Eltano. Quick spell. And then lock launcher. Ang gamit niya ditong siege machine. RC Walkroot Rider Valkyrie Smash pala to. Okay. Grabe, ang ganda ng value ng lag launcher. May snipe dun yung multi-IT and ricochet cannon. Grabe, ang ganda nun ah. Multiple headhunters. Tapos, pinoison niya dito yung furnace. Triple Yetis, yung laman ng kanyang log launcher. And then, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Overgrowth spell, ginamit niya sa may Fire Speeder. Okay, si RC nasa gitna. Makukuha niya na rin yung Bomb Hive. So, binalikan niya. Hindi niya nakuha kanina. So, tinapos niya na dito yung Bomb Hive. And then, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. May snipe ni RC dito yung multi-IT. Pati yung scatter shot, mukhang makukuha niya. Medyo natatraffic yung mga troops niya sa may bandang left side. Pero maganda yung value na kukuha ng RC dito. May baby dragon sa may bandang taas, sa may bomb tower. Okay. Ganda ng value ng baby dragon dun sa taas. Marami pa siyang root riders dito at meron pa siyang free spell na pwedeng gamitin. Meron pang defending heroes dito, yung base ni Captain Cold. Okay, ginamit niya dito sa defending queen and X-bow. Nice. And then meron pa siyang spiky ball. And one rocket balloon. Looking good para kay Eltano. Aray mo. Mukhang wasak-wasak, sir. Hindi natin ma-jinx. Mahaba pa yung oras, 38 seconds remaining at may spiky ball pa, securing another 3-star hit. Sa PHT, grabe yung naglalabanan, sir. Ayaw talaga magpatalo ng Team Electros. Beautiful attack from Eltano using RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Okay. Lamang dito ang Team Electros in terms of stars and percentage. So, kailangan maka 3-star dito ng PHT Esport para medyo dumikit-dikit sila. In terms of percentage, good luck. Si Strong na ata yung next attacker dito. Good luck. Delikado, guys. Shocky Delikado. S. Kitchen says, happy 700 viewers, tol. Shoutout sa 800 plus viewers natin kasama sa Blue Up. Magandang gabi sa inyo lahat. Kailangan ng energy ball ng Pinoy team natin ngayong gabi. Kailangan nila makasecure ng 3-star dito. Good luck para sa next attacker ng PHT Esport. Boss, isa lang. Itodo mo na. Parang Strong, kung ikaw man yan, itodo mo na. Itodo mo na, please. Shocky S. Kitchen says, may OnlyFans ka na pala, di ko alam. Wala? Okay, panoorin natin si PHT Strong. At meron siya ditong Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Okay, good luck. Good luck, good luck. Etong attack na to ang magde-determine kung may pag-asa pa talagang manalo ang PHT Esports sa laban na to. As of the moment, malaki na yung lamang ng Team Electros. Since lamang sila ng star and percentage. Okay. Dito siya mag-start ng Queen and Warden Walk sa may taas. Papasok naman yung Queen dito. Okay, nice. Invispell, ginamit niya na dito. Binaypas niya na yung mga skeletons. Okay, totem spell invested. Medyo nasasaktan siya dito. Masakit yung part na pinasok niya. May X-bow, scatter shot, and multi-IT. Abot na rin ata ng range ng Guardian. Ako, nice, beautiful Invispell. Hindi na force yung ability ng Queen dito. And then, safely recall out. Safe recall out para kay Strong. And then, nag-setup siya dito ng Flame Flinger sa taas. Wow, nice, beautiful Flame Flinger. Malaki makukuha ang value niyan. And then, nag-drop na siya dito ng kanyang Ice Golem and Thrower sa may left side. Good luck. Good luck. Maganda yung Flame Flinger ni Strong dito. Maganda pagkakabasa niya ng base ni Isma. Makukuha ni Strong yung scatter shot dito. Yung Fire Speeder, makukuha din yan. Hindi siya tatamaan ng Bomb Hive. So, nice, nice, nice. Okay, dinrop niya na si King dito sa may bandang kaliwa. Mag-counter funnel. Pero parang napaaga ata siya ng drop ng King doon. Okay, jump spell.
para magkaroon siya ng access sa may Town Hall part. Nice. And then si RC katulong ni King para mag-form ng funnel dito. Para talagang masecure na yung mga kanya mga throwers ay pupunta dito sa may Town Hall part. Yung Queen niya dito, tinatamaan ng Fire Spitter. Flame Flinger niya dito, buhay pa rin. Nako, yung RC ni Strong! Namatay yung RC ni Strong, hindi natapos yung Rocket Spear. Aray ko. Parang isang piraso pa lang yung nababato niyang Rocket Spear doon. Rage Spell invested sa mga throwers dito. Nice, makukuha naman yung Revenge Tower, kaya lang sayang yung Rocket Spear. Meron na lang siya ditong isang free spell na natitira. Yung Flame Flinger niya dito, buhay pa rin. Kaya lang, may Eternal Tomb pa pala siya dito, hindi niya ginagamit. Okay, ayan, ginamit niya na dito sa may bandang gitna. Kaya lang, sakit ng mga defenses dito ni Isma. Meron pa siyang free spell. Kaya lang medyo... Yung healers, humiwalay na naman, sir. Yung healers ni Strong dito. Kailangan sana ng mga heroes. Kaya lang, nandito sa may 3 pirasong throwers. Iniwan niya yung mga offensive heroes dito. Okay, boy pa naman si Queen at Warden. Kaya lang, wala nang sustain. Ano kaya laman ng Flame Flinger niya dito? Sayang. Nice try lang. Parang 3-star sana. Triple Yetis ang laman ng Flame Flinger ni Strong dito. Feeling ko 3-star sana. Hindi natapos ni Strong yung Rocket Spear dito. Parang isang piraso pa lang yun na ibabato ng RC niya. Nategi yung RC ni Strong. Pero kung natapos yun, nakuha agad yung RT dito and then dito babato yung RC. 3-star sana, guys! Nice try lang para kay Strong. Nice defense para kay Isma. Nice try lang, sayang. Nabandahan ng revenge. Oo nga, nabandahan ng revenge tower. Namatay agad yung ano niya. Yung RC niya. Sayang. Tignan nga natin kung may pag-asa pa. Hindi, tignan natin. After ng attack ng Team Electros, titignan natin kung may pag-asa pa. Kasi kung makakadepensa pa sila dito sa dalawang attackers ng Team Electros at makaka 3-star yung last attacker ng PHT, may chance pa silang manalo. Pero kailangan nila makadepensa dito ng medyo mabababang percentage. Kasi nga yung nag-iisang fail attack ng Team Electros dito ay 99%. So good luck sa next attacker ng Team Electros. Makakakaba, sir. May pag-asa pa, legit may pag-asa pa to. Kailangan lang talaga nila makadepensa. Kailangan nila makadepensa ng 2. At kailangan makasecure ng 3-star attack si Limiel. Okay, panoorin natin si Van, ang fourth attacker ng Team Electros. At meron siyang RC Charge Root Rider Valkyrie Smash. Okay. Bumabalik na ata sa meta ang Root Rider ngayon ah. Sige, meron siyang Yeti dito para makuha yung Wizard Tower and yung Air Defense. Okay. Nagsiset-up siya ng funnel para sa kanyang RC Walk or RC Charge. Naka-haste vial si RC dito ah. Oy, beautiful Tornado Trap. Medyo madedelay dito yung RC ni Van. Boy pa yung Spirit Fox dito. Okay, nagpop na siya ng haste vial and then napakatalino naman ng RC mo, sir. Kung RC ko yun, Ricochet Cannon na yun ah. Nakatulong dun yung partial CC pool. Grabe. Anak ni Supercell. May lumabas. CC pool nga yung lumabas, diba? May troops kasi dito. Napul yung yung Royal Champion niya. Instead na dito sana pupunta sa may Ricochet Cannon. Anak ka ni Supercell, ban. Okay. Dito siya mag-e-entry ng Root Rider Valkyrie sa may left side. Napaganda pa yung value ng RC doon. Aray mo. Skeleton okay. Skeleton Trap. Napasama pa yung Skeleton Trap na pull up yung RC. Anyway, sige. Gumamit agad siya dito ng Overgrowth spell sa may Fire Spitter and Bomb Hive sa may right side ng base ni Limiel. Okay, si Warden dito ay may Eternal Tomb and Rage Gem. Si Queen, Action Figure, Magic Mirror, Snake Bracelet, and Spiky Ball. Okay. Nice. Maganda yung pagkakasama-sama ng mga troops and heroes ni Van dito. Kasabay lang yung King sa labas. Si RC ba? Buhay pa? Buhay pa rin yung RC niya. Okay, buhay pa yung 4 na heroes niya dito. And then, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb bago pa mamatay lahat ng healers. Meron pa siyang isang Invis spell. King and Queen's ability, meron pa rin dito. Okay, ginamit niya na yung Magic Mirror action figure kay Queen. Rocket Balloons para bawasan yung Super Wizard Tower dito. And Super Barb para mag-clean up ng mga excess buildings dito sa may bandang right side. So, pinipilit niyang wag lumabas dito yung mga Root Riders and remaining troops niya.
Meron pa siyang spiky ball dito na pwedeng gamitin kay King. Aray ko. Hindi natin majijinx to. Mukhang wasak, sir. Ay! Binanatan ng Monolith yung Queen. Yung RC niya dito mukhang babanatan na rin pero gumamit na siya ng spiky ball dito para mabawasan yung Monolith at aray ko. Hindi makakadepensa ang base dito ni Limiel at another 3-star attack from Team Electros. Ito na yung pangatlong 3-star nila ngayong laban na to. Chucky S. Grabe. Kitchen says dami basher ni Strong di nila alam si pareng Strong lang ang kaysa isang Pinoy na nag-top 1 global. Sim, di ko nababasa yung mga comment guys. Nagpo-focus ako dito sa laban. Grabe. Grabe ang Team Electros. Legit si Strong ang nag-iisang Pinoy na nakakuha ng top 1 global player noong November 2025 season. Wala pang ibang nakakakuha nun sa pagkakaalam ko. Wala pang iba nakakakuha ng top 1 global player na Pinoy except kay Strong. So, isa sa malaking achievement niya yun. At saka esport yung pinaglalabanan dito guys. Magkaiba yung normal mode saka esports mode. Pero grabe yung Team Electros dito. Yung nag-iisang sablay nila as of the moment ay 99%. Sad to say, wala nang pag-asa manalo ang PHT Esport. Kahit maka 3-star dito si Limiel. Unless tulog ang last attacker ng Team Electros. Tignan natin. Who knows? Okay, good luck kay Limiel. Ang last attacker dito ng PHT Esport. At meron siyang, wow, Super Bowler Smash. Ang baon niya dito. Warden Walk with Super Bowler Smash. Ang baon ni Limiel. Okay, good luck. Si Warden ay naka-Angry Jelly dito. And si King ay naka Earthquake Boots and Spiky Ball. So malamang kasama to ng kanyang mga Super Bowlers mamaya sa gitna. Gusto niya atang kunin to hanggang Fire Speeder. May Defending Queen. Okay, beautiful Headhunter. Saktong-sakto yung timing. Kaya lang, aabutin ba ng Warden yung Fire Speeder? Hindi. Nag-end na yung duration ng Jelly. Dahil doon, di niya makukuha yung Fire Speeder. Nag-end na yung duration ng Jelly. Okay, nag-drop siya dito ng Ice Golem and Siege Barrack sa may left side. Okay, and then sakto, nakabuga naman sa may likod yung Fire Speeder dito. So, dadaanan na lang niya mamaya. Okay, nag-drop agad siya dito ng RC. Para mag-counter funnel and then kanyang Super Bowlers ay dito sa may multi-gear papuntang gitna. Jump spell para magkaroon ng access sa core. Yung King, hindi niya pa dinadrop. Hindi, yung King pala ay kasama ng mga Super Bowlers niya sa gitna. Okay, napakaganda ng flow ng troops and heroes ni Limiel dito. Yung RC, nagki-clear ng mga defenses dun sa may bandang kaliwa. Okay, naggumamit na siya dito ng Rage Spell and Eternal Tomb para kay Super Bowlers and King. Gumamit na rin pala siya dun ng Earthquake Boot, Spiky Ball. Ala, ano nangyari sa... Namatay ata yung RC ni Limiel dito. Hindi niya ata natapos yung Rocket Spear. Mukhang binanatan siya dun ng Wizard Tower and Monolith. Nako, yung Town Hall dito, okay. Nagpop siya dito ng action figure Magic Mirror kay Queen. Kaya lang, meron na lang siya ditong free spell. May Defending Guardian pa and BK. Nagde-delay para sa Queen. Nako, yung original Queen niya dito. Babanatan na yung Town Hall. Oh, okay, masesecure naman yung Town Hall. Kaya lang, makakadepensa ang base ni Diego dito. Nice try lang, guys. Feeling ko namatay yung RC ni Limiel dito. Kasi may Rocket Spear pa yung kanina nung nakita ko eh. Kaya lang di na niya ata natapos. Baka binanata ng Super Wizard Tower and Monolith. Sayang, nice try lang para kay Limiel. Nice try lang, good run para sa PHT Esport. Not bad. Good run pa rin. Akalain mo, syempre, umabot pa rin kayo dito sa halos padulo na, pa quarter finals na. Nice try lang. Baway sa susunod. Kaya lang laglag lang sila dito sa Shifters Cup. Nice defense para kay Diego and nice try lang para kay Limiel. Congrats pa rin, congrats. Di nakagamit ng rocket si RC. Mukhang nadedo nga agad. Na-late yung invi niya sa RC. Oo nga. Sayang. Ganda ng laban ng gitna, no? Ganda ng pabandang gitna. Talagang nagpupukpukan sila mula umpisa hanggang gitna. Kaya lang, ito na talaga yung nag-declare ng laban. Yung bandang padulo na. So, ito, meron pang last attack dito ang Team Electros. Ang last attacker nila dito ay si Almualin. Grabe yung Team Electros. Pero pag nakasecure to ng another 3-star attack, isa lang yung sablay nila, 99.
Parang ginawa niyo naman normal mode. PH din ba Team Electros? Hindi po mga Espanyol. Magkano price pool dito? 276,000 pesos. Ang champion dito ay mag-uuwi ng 150,000 pesos mahigit. Kaya lang yun nga, sad to say, laglag na sila. Wala nang Pinoy teams na natitira dito. Chucky S. Kitchen says back to roots na ata ulit ang meta. Parang, may gumagana Okay, panoorin natin si Almualin dito. Ang last attacker ng Team Electros. At meron siyang thrower smash. Okay, dinrap niya lang lahat ng throwers dito. And then si Queen na magka-counter funnel sa may bandang ilalim. And then Lug Launcher. Yung Siege Machine. Ice Golem sa may left side with Barbarian King. Si King ay naka-Snake Bracelet Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Life Gem and Rage Gem kay Warden. Rocket Spear and Electro Boots para naman sa RC. Guys, may laban pa bukas May laban pa ulit sila bukas. Hindi ko pa na-check kung anong liga yon. Pero magkakasunod yung laban ngayon na magaganap. So mag-i-stream ulit tayo dito bukas saka sa isang araw. May mga tournament matches sila. Okay. Naubos ata yung throwers dito ni Almualin Ay hindi. Oo nga, pero malaki yung nabawas sa throwers ni Almualin dito. At yung Warden niya nategi pala agad. Pero yun nga, kahit wala na rin. Para nag-secure na lang ata si Almualin dito mag 2-star boss. Namatay agad yung Warden niya dito sa may umpisa. Pero grabe pa rin yung value na kuha ng throwers dito with healer sa may bandang gitna. Out of spell support na rin siya. Wala na rin siyang abilities and makakadepensa dito yung base ni Strong. Yun nga lang. Kalungkutan, laglag na ang PHT Esport. Wala nang Pinoy team. Mukhang tinamad na nga mag-isip si Almualin. Nag-secure na lang ng 2-star attack. Kahit nga ata hindi na siya umatak. Grabe, GG's, nice try lang. Kung 3-star yung kay Tep, panalo sila Tignan ko. Tignan natin sa percentage. Hindi rin 2 3-star lang sila if ever. Talo pa rin sila kasi 3 yung 3-star ng Team Electros Tatapusin niya pa yung 50 seconds dito, buhay pa yung healers, may sustain pa. Absent kasi si C5 nasa mga kamay niya ang kapalaran ng PHT. Di ba pwede si Jun Gaming dyan? Pwede naman boss, kaya lang hindi siya nagko-compete ngayon. Nice G pa rin sa Pinoy team, naka-gold medalist tayo Nice pa rin, maganda pa rin yung achievement ng PHT Esports dito, legit. Mahirap talaga umabot sa bandang dulo ng mga tournaments kasi talagang i-filter na yan hanggang papuntang quarterfinals So props pa rin sa PHT Esports. Malayo pa rin yung narating nila. Round of 16 pa rin to. After nitong labanan kasi dito sa upper bracket and lower bracket, dun na yung magiging playoffs na 8 teams ang matitira. Nice try lang, good run. Bawi na lang sa ibang tournament. So may mga active tournaments pa naman sila. Kaya lang itong may pinakamalaking prize pool, wala na, laglag na. Malayo pa rin yung narating nila, legit. Oy, thank you sa gifts, Boss RB Gaming. Pinagtripan na lang yung base, 90% pa. Ayun nga. Kahit naka 3-star si Tep Gaming, Sendo, wala rin. Kasi nga 3 yung 3-star attacks dito ng Team Electros So, good game, well played. Congrats sa Team Electros for winning this round against PHT Esport. At yun nga, laglag na ang PHT Esport dito sa Shifters Cup. At Team Electros ang magpo-proceed next round sa lower bracket 3. Nice G.